Let's go! What ayun, meron tayong ditong gagawin na split type na couple. Bali, for checking to, pero syempre dinala natin lahat ng gamit natin dito. Tapos, mag-i-start na din tayo. Tapos, meron dito ng tatlong doggies. Ito sila. Ayan o, sumasama pa sa vlog natin, di ba? Ayan, makukulit yan. Tignan nyo, sumasampa pa yung isa. Tapos, tatlo yan. Ewan ko kung kaninong aso to, pero buti nga hindi kami ginakagat eh. Tapos, ito yung outdoor unit ng couple yan. Nakikita nyo naman gumagana, di ba? Pero mamaya babaklasin natin yan kasi aayusin natin yung capacitor niyan. Ang tawag pala doon sa compressor capacitor dahil ang capacitor nito single capacitor. May dalawang klase kasi yan, merong single, merong double. Pero ito kasi single capacitor. Sa susunod tuturo ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng single capacitor sa dual capacitor. Tapos andito naman tayo sa loob. Ito yung indoor niya yan. Tinetesting kasi natin kaya dapat pagaganahin muna natin yan. Hindi pwede kasing gagana yung nasa likod tapos yung nandito hindi. Dapat iraraning muna natin para parehas natin alam. Tapos syempre papanik na tayo ulit sa taas para tignan na yung outdoor unit na papalitan natin doon. Medyo nagpabalik-balik nga kami dito kasi wala pa kaming parts ng capacitor nung una eh. Tapos ito aakyat na nga kami, sumasalubong na naman po yung tatlo ayun ayun yung isa nangunguna pa diba. Tapos pagpanik namin dito magbabaklas na rin kami. Yung outdoor kanina nandun yung couple, yun yung babaklasan natin. Tapos may inggit pala kayo dito. Tignan nyo naman, di ba? Lalo na yung mga single may inggit. Ayan o. Ayoko na lang sabihin ko anong ginagawa ng dalawang bangaw dito. Pero ayan, pupukusan natin. Tignan nyo maigi yan. Ayan o, sana all, di ba? Alam nyo na yan kung anong ginagawa ng mga yan. Nakatambay lang yan sila, di ba? Kita nyo naman, di ba? Sana all, buti pa sila meron, no? Kaya naman, di ba? Pero i-storeboy natin yan sila kasi sasagabal yan sa gawa natin eh, di ba? Tapos ang gagawin pala ni Master Carlo diyan dahil naiinis siya dahil ito meron. Tapos siguro syempre kami gagawa. Ito ang gagawin niya. Tingnan niyo, di ba? Tuk, pinitik. Wala na tuloy yung mga bangaw. Wala na, finish na sila. Tapos, ayun na nga, mag-i-start na tayo maggawa. Ito, tingnan nyo naman itong mga aso. Kukulit to, tumatalon pa ng tumatalon. Kala kasi nila nakikipaglaro tayo. Tapos, ayun na, mag-uumpisa na tayo magbaklas dito. Kakalasin na natin yung ibabaw, sasampa tayo. Pero pag sasampa kayo ng ganyan, dapat lagi kayo mag-iingat. Lalo na yung mga outdoor unit na ng mga nasa labas, yung wala masyadong safety. Dapat inuunan nyo yung safety nyo kasi pwede kayong malaglag dyan. At lagi lang din kayo mag-iingat kasi isa lang yung katawan natin. Tapos sa pagbabaklas naman nito, huwag nyo minamadali. Tignan nyo yung mga tornilyong tatanggalin nyo saka ibabalik nyo. Tapos ito palang terminal na to, dapat huwag kayo hugot ng hugot dito kasi mamaya mag-iba kayo ng wiring. Pero ito single capacitor naman to, wala naman tong polarity. Pero kahit pa dapat pipicturein nyo pa rin lalo na pag hindi kayo kabisado. Tapos ito yung capacitor yan. Kung papansinin niyo yung pinakabungad na yan, namamagana siya, di ba? Indication niya na sira na yung capacitor niyan. Marami palang klase ng capacitor na pwede nating masabing masisira na siya. Minsan yung leakage siya, yung naglilik siya parang malangis siya. Ibig sabihin, sira na rin siya noon. Tapos yung namamaga siya. Kumbaga yung niya, yung korte niya hindi na ganoon. Tapos minsan naman hindi yun rin mapapansin sa body niya. Ang dapat naman gawin doon, gagamitan natin siya ng tester para malalaman natin kung yung microfarad niya mababa na para doon sa mismong microfarad na dapat para doon sa compressor na yun. Dapat marunong din kayo gumamit ng tester. Ayan, tinetester namin siya dito. Kahit nakita namin na weak na siya, syempre dapat double check pa rin natin. Huwag natin iasa sa appearance nung capacitor. Pero pag alam nyo gumagana pa yung capacitor, tapos nakita nyo weak na, sasabihin nyo na rin sa customer para at least maabisuhan nyo na sila na pwede na ring masira yung ganong capacitor kahit pag gumagana. Kasi napansin nyo na eh. Huwag nyo hindi rin sasabihin kasi baka isipin ng customer parang kakagawa lang tapos biglang may bumigay. Sabihin na natin pag may napansin tayong kakaiba para hindi rin babalik sa atin. Tuloy-tuloy lang yung mga ginagawa natin. Saka tiwala pa rin si customer. Tapos bababa na tayo dito kasi nga paliwanag na natin sa customer kung ano yung problema kasi bibili nga tayo ng pyesa kasi wala tayong dala. Tapos sinek rin natin yung karga kung okay din yung karga niya.
Okay naman yung karga niya pero parang hilaw din kasi siya. Tapos ito yung capacitor nga kanina. Ayan siya, 30 microfarad siya. Yung may 30, yan yung ano niya, isa polarity. Ayun yung ano niya, yung tawag dito. Yan yung kanyang capacitance, yung 30 microfarad. Tapos color coding naman yan pagdating sa capacitor. Pero kung hindi nyo naman din ganun pakabisado, lahat ng gagawin nyo, picturean nyo muna. Para hindi kayo malilito sa wiring, lalo na pag mga bago kayo sa ganito. Ayan. Sa dual naman kasi magkasama na yung yung capacitor ng pan motor saka capacitor ng capacitor ng compressor. Pero pag single sila magkakaiba. Tapos ayan, nung napalitan natin pala, tinesting na natin yan kung gumagana na. Tapos ayan, yung remote dapat naka cool mode kayo, tapos ibababa nyo sa 16, tapos i-high nyo yung sa pan para pag pinagana nyo, solido agad siya. Tapos, ito pala yung kaninang pinalitan natin, 30 microfarad siya. Dapat pala kung ano yung tinanggal nyo na capacitor, kung ilang microfarad, ganun din yung ilalagay nyo. Huwag yung isosobrahan, huwag nyo rin bababaan. Kasi magkakaroon din ng problema yun pag ganun. Okay lang pag konting baba lang, pero yung sobra-sobra na, wag nyo na ipilit. Dapat mas maganda kung ano yung tinanggal nyo na capacitor, ganun din yung ilagay nyo. Kung ano yung microfarad niya, sundin nyo lang kasi pag naiiba-iba yan, hindi magwo-working ng maayos yan eh. Tapos ito yung capacitor natin, yan tignan nyo, di ba namamagana yung niya, yung mismong harap niya. Dapat kasi pantayan na magana. Sinyalis siya na sira na rin talaga yung capacitor niya. Tapos minsan dyan banda naglilik yan yung parang nagiging malangis-langis. Yan, naglalangis yan. Tapos minsan naman yung mismong contact naman yan, yung contact niyan, yung mga terminal niyan kinakalawang, minsan kaya hindi rin kumakagat yung dahil din doon, dapat marami kayong kino-considered. Mapapansin nyo naman yun eh. Tapos ayun na, pinapagana na natin siya. Ito yung tinanggal natin. Tapos yung nandun sa loob yung nagpapagana, yun na yung bago. Tapos ayun nga, kinargahan lang natin ng konti kasi nga dahil medyo parang undercharge siya eh. Kasama naman yan. Tapos ito nga yung capacitor yan. Tapos yung mga cup ko, ito pala yung bagong cup ko. Pag gusto nyo, PM nyo lang ako. Magandang klase yan. Halos yung natitira na lang sa akin yan, halos wala na nga eh, bakante na eh. Tapos yun lang, support lang kayo. Thank you, salamat.